Hello, Scorpio! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign ng Venus. Love reading. Yes po, love reading tayo ulit para sa sign ng Scorpio. Kunin niyo lang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kasi kung hindi nakarelate, okay lang yan. Marami pang pagkakataon para um, mag-apply ang ating kwento. General naman kasi lahat to. So, ang daming Scorpio sa mundo. So, subscribe lamang po kayo para maabutan niyo yung bagong pag-upload. So, para makita niyo kung yung kwento or naratibo ay siyang applicable sa pinagdadaanan po ninyo ngayon. Ngunit naniniwala din naman ako na meron at meron tayong makukuha dito, lalo na yung mga oracle cards sa dulo. Yung mga mensahe nun ay very universal. Kahit pang anong pinagdadaanan mo, mag apply siya. Actually, maganda yan kasi ang oracle card ay para sa lahat. Hindi mo kailangan maging licensed tarot reader para i-interpret ba ang oracle card. Anyway, Two of Pentacles, ano to? Torn between two lovers. Pwede din na mamimili. May kailangan ka ng piliin. May pipiliin si Scorpio. Dumating na sa point na kailangan mo ng mamili o may kailangan ka ng i-let go. Maaaring tingnan mo naman, merong ano dyan, sailboat, di ba? Pwedeng pagong, it could represent yung bagal ng usad ng career mo at magte-take ng leap ka na sa bagong career. Pero on the flip side, kailangan mong i-let go. Let's say, ang isang namumuong pag-ibig, ang isang love life, o pwede din ang kailangan mong pagdesisyonan ito with your husband or with your wife. So, pwedeng ganon. Gusto mo nang mag-let go ng mga bagay, kailangan na magbawas sa iyong buhay. Lovers naman, basic, making that choice. Lovers is all about the choice. This is a good card to get para sa isang love reading kasi it speaks of harmony, of good union. Pwede din na iba sa inyo masyadong tagtag sa trabaho o ay magtrabaho kaya nasasakripisyo na ang iyong quality time with your love life or with your loved ones. Kaya nandun ka na sa point na kinakailangan mo na magbawas, mag-let go, o whatever bawas you need to do. And you will make that choice. Pwede din na ikakasal ka or engage ka. Kailangan mo ng oras para sa sarili para mapaghandaan itong future or kasal na ito. Yung iba naman sa inyo, maaaring pagod na. Pagod na ako. I don't wanna do the work anymore. So, kailangan ko nang mag-step back at lumayo. Kailangan ko mag-focus sa family ko. Kailangan ko mag-focus sa mga mahal ko sa buhay. Maaaring yun ang pinagdadaanan ni Scorpio ngayon. See? Judgment pa ang bagong labas. Nandun ka na sa point of your life na maaaring ewan ko, iba siguro sa inyo, alam mo yun, yung yung biological clock, yung ano nyo, nagiging pamantayan nyo para mag-level up. Kasi nandun ka na sa point, yung judgment right there. Nandun ka na sa point na pinag-iisipan mo, asa na ba ako in my life? Ano pa bang gagawin ko? Saan ako patungo? Ano pa bang up next for me? Meron kang isasarang chapter. Halimbawa, yung era mo ng party-party ay over na. Yung era mo of yung subsub sa trabaho is over na. Nandun ka na sa point na magdedesisyon ka o kino-contemplate or nagre-reflect o pinag-iisipan mong mabuti kung saan ka na papunta. At malaking factor doon yung love life mo or malaking factor doon yung mga mahal mo sa buhay. Kasi kinakailangan mo na magbawas ito, pero there's something in your life na you don't want to do the work any longer. I'm not sure about ano yung part na yun na ayaw mo nang trabahuhin pa. Pwedeng literal trabaho yon, pero pwede din na yung sitwasyon mo, kung ikaw ay nasa isang relasyon ngayon, yung sitwasyon mo is parang kailangan mo nang mag-level up. So, nandun yung judgment. Typical na judgment. Yung traditional um, visuals nito sa Rider-Waite ay si San Pedro. Pag umakyat ka sa langit, alam ko ilang beses ko na to nasabi, pwedeng nasabi ko din to sa ibang reading kasi ang daming nakatanggap nitong judgment.
Ang daming nakakuha nito. So, maaaring nandun na tayo sa point of our lives na parang, shit, 2025 na, shit, February na. Ano nang gagawin ko? Saan na ako pupunta? Ano na yung plano ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Ano na nga ba yung goals ko this year? Yung ganon. So, si San Pedro, di ba tatanungin kanya, ano yung mga nagawa mong maganda nung nasa lupa ka? It's not like mamamatay ka na, no? Natatanungin ka ni San Pedro. Pero it's more of reassessment, re-evaluation. Asan na ako sa buhay ko? Ano pang gagawin ko sa buhay ko? Saan pa ako patungo? Ano pang pwede kong gawin? So, pwedeng nandun ka sa, may clock, the clock is ticking. Group yours, ay, the boat is sinking pala yun. The boat is sinking, group yourselves into ano. So, basta may clock na nagtitik, no? Yung clock na yan, the clock is ticking, what do I have to do now? Doesn't matter kung anong clock yon, pwedeng biological clock. Shit, 25 na ako, shit, 35 na ako, shit, 30 na ako. Ano pang kailangan kong gawin? Wala pa ako, I want a baby, I want to start a family, pero ito ako sub sa trabaho. So, ito yon. Meron kang juggle na sobrang dami in your life, na darating ka sa punto na iisipin mo na worth it pa ba to? Pero with the lovers here na reading, na card na lumabas, you will make that choice. And it seems like the choice you're gonna make is malaking factor doon yung mga mahal mo sa buhay. Not necessarily your love life, basta mahal sa buhay. Kasi pwedeng yung kausap ko ngayon ay Scorpio na single. So, yun. There's something, mamaya, curious ako dito sa Eight of Pentacles na to. Kasi, hindi ko alam kung ano pa yung gusto or ayaw mong tutukan in your life. Gusto mo or ayaw mong lakarin in your life. Kasi parang may dependency eh. Dependency meaning, halimbawa, meron kang goal na gagawin. At iisipin mo ngayon, darating ka sa point, especially this March, isipin mo na parang, ano pa ba yung kailangan kong gawin? Ano pa yung gusto kong gawin? Saan ako patungo? Saan ako gustong pumunta? What are my goals in life? So, yung goals na yun, may dependencies yun. Meaning, ano yung mga action steps na kailangan kong gawin para maisakatuparan yun. Pwedeng tinatamad ka pa na asikasuhin ng mga bagay-bagay. Say, visa ito to meet your spouse. Visa ito to, parang fiancé visa ito. Tinatamad ka pang lakarin yun, pero kailangan mo nang lakarin. May kailangan nang gawin na ayaw mo pang gawin. Pero definitely, kailangan mo nang magbawas at kailangan mo nang mag-let go. Justice. Pares kayo ng Sagittarius. Justice. Magkakapatawaran. Pwede din na child custody battle yan. Pwede din na malaya ka na. Ito ay sinyalis na malaya ka na sa isang sitwasyon na nagpapabigat lamang sa'yo. Kasi yun nga eh, unang-unang card mo palang magbabawas na. Pwedeng may recognition ka na may kailangan kang bawasan in your life. Pero pwede din na may recognition ka na or may action steps ka na ginawa para magbawas ng mga bagay-bagay sa iyong buhay. Kasi nga masyado nang mabigat, nakakapagod na, nauubos ng iyong energy, low drive na. Medyo malaki tong card deck na to, kaya hindi ko siya madalas gamitin. Pero bago to eh. Every little thing you do is magic. If you want this deck, nasa description box lang yung link. O bottom of the deck, the world see. May kailangan ka ng isarado. Magsasara na ang chapter ng one chapter of your life. Sorry po sa ingay. One chapter of your life is about to close. Judgment before to ng world card. Ito yung isasarado mo na. Ready ka na to close it. In judgment, nagre-reassess ka pa lang. So, you have everything you need and parang iniisip mo, ready to move on na ako to a next chapter. Pero ano yung kailangan kong gawin? Three of Pentacles. Nag-move ang iyong Two of Pentacles, plano to let go something in your career. Pwedeng career ang tatanggalin mo to Three of Pentacles. What is that? If you feel na mag-isa ka, seek help, seek counsel from your friends. Pwede kasi yung Three of Pentacles na yan is, alam mo yun, feeling mo kaya mong gawin lahat on your own. Maaari na, yung iba sa inyo actually gustong makipaghiwalay kasi parang feeling mo kaya mo namang itaguyod yung anak mo on your own. So, maaaring magbabawas ka ng work hours, pwedeng ganon. Pero itong Three of Pentacles dito na lumabas, maaaring imbitasyon ito para mag-seek help ka sa mga tao na makatutulong sa'yo. You are not alone and definitely you cannot do it alone. You might want to seek help. Pwede din na ito, pwede din yung Two of Pentacles kasi nagja-juggle ka ng work-life balance. Wala tayong work-life balance. Napapagod ka na mag-alaga ng mga bata at
ngayon magsisik ka na ng help, let's say mag-hire ka na ng nanny, mag-hire ka na ng yaya para sa kasambahay para matulungan ka sa chores mo. Pwedeng gano'n. Kasi mukhang magfo-focus ka sa family life o magfo-focus ka sa love life mo this month. Nasa Pisces season tayo, so very very it makes sense na ano tayo ulit, love reading. Pisces season very much in touch with your emotions, with your intuition. Ano tong tampo na ito? Ikaw ba ay nagtatampo? Nagtatampo sa iyong part. Ay, lumabas din yung world card. Ito yung bottom of the deck kanina na binasa ko din. Lumabas siya. So, obviously, magsasara na, kailangan na magsara ang isang chapter ng buhay mo. Pero meron ka pang ayaw gawin or kinatatamaran gawin para mangyari ito. So ngayon, nasa phase ka or mukhang March, mag-iisip ka ano yung action steps mo, ano yung kailangan kong gawin, o kaya magpaplano, pwedeng ganun. Meron ka sigurong pinagkakatampuhan or parang mainit yung dugo mo. Mainit yung dugo mo sa partner mo? Mainit yung dugo mo sa asawa mo? Bakit? Bakit ganun? Mainit yung dugo mo sa asawa mo, so parang gusto mo munang magpahinga. You want to take a break. Kasi parang napapagod ka na, exhausted. Hindi na naalagaan ng sarili. Hindi na naalagaan ng sarili sa iyong nakalimutan mo bang alagaan ng sarili mo, Scorpio? Oh, Three of Cups, celebration. Oh, nice. I kind of feel like you are in the process of making changes in your life. Aware ka na may kailangan baguhin. Although may kinatatamaran ka pang gawin, pero aware ka na may kailangan baguhin. At itong contemplation mode mo or reflection mode mo ang siyang magiging daan para matuloy yung freedom, matuloy yung kailangan mong gawin para sa sarili mo. That includes me time, pwedeng travel with the family, matagal nyo nang pinaplanong makaalis ng bansa or ng makapasyal lang sa isang probinsya, makauwi sa province nyo, yung ganon. So, ngayon parang darating ka na dun sa desisyon na kailangan nating umuwi, gagawa ka ng paraan para matuloy na yung plano mo na hindi matuloy-tuloy. Although yun nga, may konting kinatatamaran, pero siguro nasa yung may progress na. Kumbaga, halimbawa last month, parang nasa utak mo pa lang na uwi tayo ng province, pero this month siguro nasa 40% na yung chance na uwi. Pwede din na OFW ka, tapos parang matagal ko nang hindi ako nakakauwi. So, mukhang ito na yung time o senyalis na ito kasi burnout na ako sa trabaho, senyalis ito na makapagpahinga, makapagbakasyon. Pwede din na siguro pinapaayos mo sa partner mo yung yung mga dokumento, ewan ko, visa, ganyan. Tapos, ayaw niyang gawin. So, ikaw parang tinatamad ka din. Pwede kasing ganun eh. Yung iba naman sa inyo, maaaring, yun nga, may wedding preparation, nag-propose, or magpo-propose sa'yo this month, yung partner mo. Pwedeng Feb, nag-propose sa'yo ng Feb. Nag-propose sa'yo yung partner mo, and so, wedding is about to happen. So, kailangan mo nga mag-leave sa trabaho or magbakasyon para maplano itong maigi. Kasi there will be, itong pagko-contemplate na to, yung si San Pedro na sinasabi ko kanina, itong pagko-contemplate na ito, hindi ko alam ba't may kabaong dyan, parang unnecessary yung kabaong dyan. Pero it's like a death of an old self, transitioning into a new one. Yung pagpaplano na yan, nasa na ako in my life, once na you get things sorted out, na ayos mo yung plano, this is celebration. You will celebrate. You will come to a celebration. Everybody will be happy. It's a joyful era for you. Lalo na it comes after this closing a chapter. Tapos na yung era mo of whatever. Tapos na yung era mo of pagiging alipin ng salapi, ganyan. So magpo-focus ka ngayon sa family life. Okay, excess. Maaari din na yung iba sa inyo ay siguro isang tao lang or wala talaga makaka-relate to this at all. Pero meron iba sa inyo, merong let's say addiction, gambling addiction o kaya drug addiction, workaholism, addiction sa trabaho.
Everything is in excess. Parang umaasa ka sa, I don't know, sa gamot, umaasa ka sa uh, antidepressant, inaabuso mo yung antidepressant mo. Pwedeng ganun isang tao lang siguro makakarelate o wala at all. So, there was an excess in your life. O pwede din na imbitasyon to na tignan, i-check lagi yung sarili kasi you might be abusing something in your life. Everything, something is in excess. Doesn't mean yung abuse na yan, doesn't mean sakitan It doesn't also mean na hindi lahat makaka-relate doon na abuse as in drug abuse, abuse sa pera. It could also be in the form of abuse sa social media. As in, hindi ka na nagiging productive kasi OA na yung doom scrolling mo. OA na yung parang inikot mo na yung buhay mo sa computer, inikot mo na yung buhay mo sa social media. So, that could be this one kasi excess to. Something is excessive in your life. But, coming as a clarification of justice, maaaring nakalaya ka na dun. Kasi nga, unang-una pa lang ng card mo, you realize na marami ka nang ginajuggle, marami ka nang pinagsasabay-sabay, there's too much on your plate and you need to let it go. Maaaring you sought help from a professional. Puwede din na totoo nga in the beginning pa lang ng reading, alam mo na it was your addiction that you are having an issue with. Puwede din na yun yung issue niyo sa partnership niyo, sa relationship niyo, kasi meron kang addiction na nahihirapan kang tapusin. Puwede din na addiction sa utang, yung gano'n. Not necessarily addiction is in the form of drug abuse o addiction as in sex addiction, gano'n. Maraming klase ng addiction. So, maaaring nandun ka na sa point na nasobrahan ka ng kakautang, nasobrahan ka na sa something, whatever that is addiction. Nasobrahan na and you feel na you need help and matagal na sinasabi sa'yo ng partner mo na you need help. Now you have come to a point na in-acknowledge mo na you need help and then you would close this chapter in your life. Meron kang isasara na chapter at wala pa dito yung new beginnings, wala pa yung full card kasi nasa dulo ko pa lang ng journey mo. So an era will end and a new era will start. For some of you, yun nga sabi ko, pwedeng kasal to, level up. Sa iba, meron yung addiction na tatanggalin. Sa iba naman, trabaho, magre-resign para i-meet yung partner. Pero essentially, malaking factor o malaking bagay yung impluensya ng partner mo. Pwede yung thought of them, iniisip mo yung partner mo or yung pamilya mo, yung anak mo na hindi ako pwedeng magtagal na ganito, na in excess or addicted to something kasi lagi mo iniisip yung pamilya mo. Kasi hindi ka pwedeng mawala ng maaga, yung mga ganun. Hindi ka pwedeng magwalwal na masyado, tapos ka na doon kasi may anak ka na. Parang ganun. Yung iba sa inyo naman, yung world card, yung isasarang chapter is, nalaman mong buntis ka. At kinakailangan malaya ka na sa isang relasyon na holding you back, pero ngayon, nandun ka na sa point na embrace mo yung faults mo, misgivings, whatever, and ready to close a chapter. So, kuha tayo ng advice ni universe or mensahe ni universe para kay Scorpio. Mensahe para kay Scorpio. Mensahe mo para kay Scorpio. What's your message kay Scorpio? Ano ang gusto mong malaman ni Scorpio? Advice mo, please, Oracle. Kung gusto niyo makita yung decks used, kunin niyo lang sa description box. Itong Oracle, lalo na ito, marami masyado yun. Ano to, kahit sino pwedeng gumamit na ito. Sa Amazon ako lagi umu-order kasi mas mura dun. Kala lang ng iba mas mahal. Pero mas mura dun kaysa sa fully book. Tapos bago pa. New release, makukuha mo agad. Mas maganda sa Amazon. Uy! Management. Everything is in tip-top shape. You have to delegate. Tingnan mo, saktong-sakto yung oracle card mo sa'yo. You have to delegate. Lahat yan na iplano mo ng mabuti, nagawa mo na i-delegate mo na, all systems go na, kumbaga. Huwag mo nang i-micromanage yung mga bagay. Siguro yung burnout and parang gusto mo ino-oversee mo lahat kasi micromanager ka. Hindi ka makaalis kasi feeling mo lahat dependent sa'yo. Pero it's time to take a break. It's time to step back kasi you have fully delegated. Nagawa mo na lahat ng dapat mong gawin.
At you have to trust the process na yung mga pinagpasahan mo ng trabaho ay magagawa nila based sa tinuro mo. So, step back, take a step back, relax, at recharge muna. You don't have to oversee everything right now. Huwag ka mag-micromanage, yun lang yung ibig sabihin yan eh. Anyway, salamat sa pagbisita, like, share, and subscribe lamang po, Scorpio. And salamat, sana makita ko ulit next time. Ako po si A. See you soon. Bye!